Hi guys, good evening sa lahat. Guys, sir, di ba ang mga congressman ang gumagawa ng batas? Normal lang siguro na sila ang mamuno sa pagpapapirma sa taong bayan para mapabilis. Ayan guys, nasa taas. Cases, subukan nating sagutin. Hindi ako abogado ha. Ako isang palaboy sa gilid. Hindi ako abogado. Ayon lang sa aking kaalaman, susubukan kong sagutin. Pero kung hindi kayo satisfied, maaari kayong magtanong sa iba. Alright? Makati, ang daming lamok. Tandaan natin, ang petisyon na yan ay people initiative. Right? So, hindi pwedeng ma-impluwensyahan ng mga government official, kagaya ng mga congressman, mayor, gobernador, kapitan, konsehal, kasi people initiative. At hindi kailangan pabilisin, yung mabilis na mabilis, rush na rush. Dahil kailangan ng proseso, kailangan ipaliwanag sa taong pumipirma. Ang gagawin lang ng barangay, magpatawag siya ng meeting sa kanyang barangay. Ipapaliwanag niya yung mga provision sa saligang batas na babaguhin, i-revision, papalitan, at ano ang idadagdag. Ganun lang. Kailangan, kaya nga, people initiative kusang loob ng taong bayan na pumirma. Hindi kailangan ng suhol o pangako. Susuhulan mo ng 100 para pumirma. Susuhulan mo ng grocery para pumirma. O lulukuhin mo, ito ay para sa ayuda, ito ay para sa grocery, ito ay para sa pirang matatanggap, or ito ay pangako na pag hindi ka pipirma, wala kang ayudang matatanggap. Hindi na siya people initiative. Ganon po yun. Kailangan hindi ma-impluwensyahan ng mga political leader gaya ng sinasabi ko kanina. At pag may kasamang bayad o banta na hindi ka bibigyan ng ayuda, ay illegal po yun. So, bawal po yun. So, hindi pwede. Alright? Sana'y napaliwanagan ka ng maayos at sana'y napakinggan mo ito o napanood mo ito. Alright? Next question. Ito. Nasa taas. Basahin nyo. Guys, sige, babasahin ko din. Idol, tanong ko lang, wala ka bang tiwala sa Kongreso, lalo na kay Speaker Martin Romualdez, at bakit? Hala ka. Grabe, pang Miss Universe naman itong mga tanong nyo. Sige, susubukan din natin sagutin yung katanungan. Una sa lahat, mahirap kasi magtiwala sa mga taong hindi mapagkatiwalaan. Alam mo bakit? Gaya ng example lang kagaya ng issue ng extraordinary expenses. Extraordinary expenses lang yan na bilyon-bilyong pera ng kaban ng bayan na
liquidation by certification lang. Hindi nila kayang ipaliwanag sa taong bayan na wala namang resibo. Paliwanag nila. Tinatanong sila ng taong bayan kung ano ang detalyadong liquidation nito sa kuha. Wala. Yan pa nga lang, magtitiwala ka pa ba sa kanila? Paano ka magtiwala? Ipaliwanag dapat nila. Kung pinaliwanag nila noon, nung tinatanong sila sa taong bayan ng extraordinary expenses liquidation, detalyado, resibo, sinasagot nila, o di, magtitiwala sana ng taong bayan. Inanahimik silang lahat, takot silang lahat na malaman ng taong bayan ang mga ginagawa nilang anomalya, ang ginagawa nilang pangungurakot sa kaban ng bayan. O ngayon, gumagawa sila ng petition ngayon sa charter change. O paano naman tayo magtitiwala kung hindi tayo lulukuhin? O, nagawa nga nilang itago ang kanilang sarili sa extraordinary expenses. Nagbibingi-bingihan nga sila. Silang lahat, nagbibingi-bingihan lang sila. Kung hindi pa na-expose kay ni Madam Sas, hindi natin alam na mayroon pala silang extraordinary expenses na hindi na-liquidate ng through resibo, through detalyado, only certification lang. Paano tayo magtitiwala na baguhin nila ang saligang batas? Aber, ikaw tatanungin ko. May tinatago ako sa iyo na sikreto. Tapos hinihian mo ako ng resibo, hindi ako ibibigay. Magtitiwala ka pa ba sa akin? Ulit. Sige nga. Pag magtatanong ka, ipapakulong ka, kagaya kay Eric at kay Doktora Lorin Badoy. Nagtatanong lang naman sila tungkol sa traveling expenses na 1.8 billion o niya 2 billion pala. O ngayon, ang nagastos sila 30 plus million lang. Ngayon, nasaan ang sukli na 2 billion plus? Nasaan? O di ba? I-liquidate mo para magtiwala sa iyo ang mga tao, sa inyo ang mga tao na by heart, na wala kayong kinukurakot, wala kayong ninakaw sa kaban ng bayan. Ganun yun. O paano? Paano ako magtitiwala sa kanila? At hindi lang naman ako. Halos lahat ng taong bayan. Ikaw, kung hindi mo alam yan, manood ka sa aking YouTube channel, nandoon lahat yon, ang mga videos na yan, tungkol dyan sa extraordinary expenses, kung anong pinagagawa nila. Kaya nawalan ako ng tiwala, nawalan ng tiwala ang ibang tao, nawalan ng tiwala ang maraming tao sa Kongreso. Diba? Masisisi mo ba yung mga taong bayan na nawawalan ng tiwala sa Kongreso? Masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba sila na wala ang tiwala sa Kongreso? Ano sa palagay niyo po? Ambisyoso yan si Martin Romualdez, lalo na si Martin Romualdez. Ambisyoso, gusto maging presidente. Kaso hindi mananalo, walang chance manalo. Hindi talaga mananalo, hanggang congressman lang siya kasi hawak niya sa liig ang mga taga-Leyte. Hindi naman niya hawak ang sa liig ang buong Pilipinas, ang tao sa buong Pilipinas. Hanggang Leyte lang siya. Ambisyoso siya masyadong kumandidato ng pagka-presidente niya, di man siya mananalo. Kaya gumagawa siya ng paraan
charter change, baguhin. Para nga naman, pag maaprubahan, siyang Speaker of the House, sigurado na siya ang magiging Prime Minister. Ganon yun. Sana'y klaro sa'yo ang ang aking kasagutan sa tanong mo. Pero hindi ako expert, yun lang ang aking alam. Hindi naman ako abogado. Nagre-research lang ako. Sa mga lahat ng aking mga viewers at mga followers, kung mayroon kayong mga tanong nyo lang. Mababasa ko naman yun, mamimili lang ako kasi sa dami naman nagtatanong. So pipiliin ko na lang din yung mayroong mahirap mahirap isagutin, at yung at saka yung mga buzzers naman sa akin, magtanong kayo, mangbas kayo, sasagutin ko rin yung sinasabi nyo tungkol sa akin. Alright? Good night, guys. Thanks for watching. Please subscribe me YouTube channel. Follow, like, comment, and share.